nagawa ko na yung aking mensahe. Madaling araw ng Sabado, nagre-repaso na ako. Pero nagkakaroon ako ng parang hindi sa kalooban ko, sa puso ko. Sabi ko parang may kakulangan. Parang may kulang. Naghanap ako ng higit pa na po sa bahagi ng mensahe na inihanda ng Panginoon. Now, nag-pray ako, Panginoon, ano po ang nais mo para sa linggo na ihanda mo para mapagsalu-saluhan po namin. Then, naalala ko, Biyernes ng gabi, naroon po ang mga ilang churches na nagpe-pray. Nananalangin sila patungkol sa West Philippine Sea. Okay? Marami pong iglesia. Ano po? Sabi ko, Panginoon, marami pong salamat. Salamat po. Now, ang tema po natin, palatandaan, signs. Palatandaan, ang sabi ng Panginoon, paparating na ako. Andiyan po yan. Ang talata, Revelation chapter 22, verse 20 to 21. Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito. Ang Panginoon po yan ang nagsasalita. Yung tinutukoy po dyan. Okay? Tiyak na nga, darating na ako. Amen. Then, dumating ka nawa, Panginoong Isos. Yan po si Juan, ang sumulat ng Revelation. Kung saan pinahayag sa kanya yung lahat ng mga magaganap na po hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa mga susunod pang panahon. Verse 21, naway makamtan ng lahat ang kagandang loob ng Panginoong Jesus. Okay. Isinara po ang Biblia, yan po yung last verse sa Revelation, huling talata sa Bible, na po, sa Bagong Tipan. Year 1992, pastor pa po ako ng Central Fundamental Baptist Church. Dumating ang katuruan na darating ang Panginoon Kristo ng October 28, na po, 1992. Mayroong isang Koreano na nakatuklas sa computer na darating ang Panginoon Kristo ng October 28. Hiwalay na sa sinasabi ng Biblia na walang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Na po? Now, kumalat po yan hanggang sa Busuanga. Ang katotohanan po niyan, hirap na hirap po ang inyong lingkod. Kami, ng aking may bahay. Kulang, walang itinutulog para ikutin lang lahat yan. Na po? Hanggang sa Torda, hanggang kung saan-saan, hanggang ukam-ukam. Bago po akong opera noon. May ano pa po, may sinulid pa yung tuhod ko. May kinuha pong taba na kasindaki ng piso nung araw, yung malaki, yung Rizal. Hindi siya masakit. Nilalaro-laro ko pa nga ganyan. Tuwang-tuwa nga ako, pag pinipisil ko, tumatakbo siya. Pero sabi ko, baka mauwi kung ano. Pinaopera ko. Nataon din. Yumayan, mga ganyang katuruan. Inikot po namin yan. Pinabulaanan lahat ng turo na yan. Nako. Kaya sabi ko nga sa kanila, alam ninyo na kayo'y mamamatay. Na po. Tama ba? Alam natin na tayo mamamatay. Larawan sa atin yung cemetery dyan. Ilan ang hinatin natin dyan. Na po. Pero ang hindi natin alam kung kailan.
Yun ang kanyang kadiyusan. Alam natin na darating ang Panginoon, pero hindi natin alam kung kailan. Anong magagawa mo? Paghandaan mo. Di po ba? Paghandaan mo. Now, pansinin po natin, sa Matthew chapter 24, simula ng verse 32 to 35, ginamit yan ng mga bulaang propeta. Sabi nila, kasi yung October 28 na yon, yung panahon ng 1992, nagsibol na yung mga dahon sa mga sanga ng igos. Kaya yun isang bahagi ng pagpapatunay na darating na nga, babalik ang Panginoon yung panahon na yun kasi nagsipagdahon na. Na po? Now, ito, verse 32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Na po? Now, nasabi po dyan, verse 32, panahon. Yung timetable, ano po, ang tinutukoy po dyan ng pagbabago, may panahon, na po, dito po, ilang panahon, dalawang panahon lang natin dito. Katulad ngayon, tagulan na. Papasok ng tagulan. Pagkatapos nun, anong kasunod? Tag-araw na naman. Dadalwa lang. Pero sa ibang bansa, sa kabila, meron silang winter, summer, spring, autumn. 4. Diba? Pero tinutukoy dyan, nasabi dyan, alam niyo, malapit na ang tag-araw. Diba? Then, ang palatandaan, may pagbabagong kaganapan. Ang sabi diyan, umuusbong na. See? Umuusbong na at nagkakadahon na. Alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ang tinutukoy po nitong bantayan natin yung magaganap na bahagi ng panahon. Po? Na sasapit. Ang sabi diyan, may pagbabagong kaganapan. Nagsilitawan na, umuusbong na ang mga palatandaan ng pagbabago sa panahon. Nakukuha natin. Ang igos po ay national tree ng bansang Israel. No? Sa verse 33, basahin po natin. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto na. See? Ang sabi diyan. Sa verse 33, yan. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman, matitiyak. Ang sabi diyan, malalaman. Ano pa? Makikita, masasaksiyan yung mga bagay na hindi na pangkaraniwan. Yan po. Ano po? Darating na ang Panginoong Jesucristo. Sa verse 34, tandaan ninyo. Anong ibig sabihin? Bear in mind. Itak mo sa isip mo. Tatak mo sa isip mo. Magaganap, mangyayari ang lahat ng ito. Ano pong lahat ng ito? Tinutukoy dyan ng Panginoon. Panginoon mismo nagsasalita dyan. Lahat ng ito. Ang sabi dyan, mga palatandaan ng kanyang malapit ng pagdating. Na po? Sa huling yugto ng verse 33, pansinin natin. Ang sabi diyan, halos narito na. Kaya makikita niyo mga minamahal, hindi lang natin pansin yan Ano po? Okay lang sa atin, yung lahat nakaganapan, hindi naman tayo damay. Pag mayroong mga ganong nagaganap sa ibang bansa, hindi tayo damay. Pero hindi mo nakukuha, may mga mensahe na po yan. Para sa bawat isa. Lalo na kung ikaw nagbabasa ng Biblia.
na po, hindi po lihim sa iyo yung mga kaganapan na nagaganap ngayon. Na po? Now, ano-ano pong mga palatandaan? Na po? Pinaabang po dyan, palatandaan eh. Pag binuksan natin sa Matthew chapter 24, pasimula tayo ng verse 3 hanggang verse 7, makikita natin dyan. Basahin natin lahat yan. Matthew chapter 24, verse 3. Yan. Hanggang verse 7. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? See? Ano ang tanda? Alam po ninyo mga minamahal, ang lahi ng Hudyo, hindi po yan basta-basta maniniwala kung wala kang ipakikitang palatandaan. Anong palatandaan? Alam natin mga palatandaan? Ayan, ang init ngayon, ganda ng panahon. Pag kumulimlim yan at pag dumilim, alam mo kung anong kasunod yan. Di ba? Palatandaan yon. Pag nakita mong gumuhit ang kidlat sa langit, magtakip ka na. Kasi kasunod niyan ano? Malakas na? Kulob. Di ba? Pag nakita mo na ang isang inahin, gumaganyan, walang ingay, natataranta lang. Ganyan ang ganyan. Alam niyo kung ano yan? Ha? Gumaganyan yan, nakabuka yung... Hindi niyo pala alam yung ugali ng manok, inahin? Ganyan? Ano? Nauuhaw? Naghanap ng? Naghahanap siya ng mapag-iitlogan. Yun. Tahimik lang yan. Pero once na nag-ingay na yan, takak. See? Pag maingay na, palatandaan na, nakaraos na siya. Di ba? Mga palatandaan. Ganyan ang Hudyo. Palatandaan. Ang ating mga babae, ating mga dalaga, pag kayo nagkaroon ng tagyawat sa pisngi, sa ilong, palatandaan. Ano? Naiirog. Di ba? Umiibig. May kanta nun, tagyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Di ba? Sa kakaisip sa'yo. Di ba? Tagyawat, nanganganak, ang sabing ganun, dumarami. Palatandaan. Ganyan po yung mga Hudyo. Andun po yung palatandaan. Kaya nga sabi sa Panginoon, ang sabi niya, andyan, kailan po mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito? See? Naghanap sila ng sign. Hindi po ba? Nakita niyo si Thomas? Nung makita nila ang buhay ang Panginoon, wala si Thomas nung panahon ng magpakita ang Panginoon doon, nung mabuhay. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko naipapasok yung aking daliri sa butas ng kanyang mga palad. Hanggang hindi ko napapasok ang aking buong kamay sa kanyang tagiliran para lang masalat yung mga bahagi ng sugat na sinalaksak ng sibat. Hindi ako maniniwala. See? Yun po yung kanyang ano ron. Palatandaan.
Ano po? Now, sabi diyan, ang aklat po ng Matthew ay nagsasaysay na mga marami pong bagay na kaganapan. Na po, maging noon pa hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan. Na po, hanggang sa hinaharap. Mga palatandaan na malapit na siyang dumating, palatandaan ng rapture, no? Yung biglang pagdating, alam niyo yung rapture? Sudden snatching. Ang unang magaganap po dyan, sudden snatching. Yung pag-agaw ng kanyang believers, ng mga mananampalataya. Kukunin niya ito. Tahimik lang. Ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 15, huwag mo na sundan. Verse 51 to 52, within the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, mawawala ka sa iyong kinalalagyan. Kanina binasa natin dito sa ating responsive reading, dalawang nagtatrabaho sa bukid na lalaki, yung isa kukunin, yung isa maiiwan. Bigla yan. Dalawang babae na gumigiling, kukunin yung isa maiiwan. Ganon ang rapture. No? Kung may relasyon ka sa Panginoon, ako na nagsasalita rito, wala pala akong relasyon. Mausay lang ako magsalita, na wala na kayo dyan, naiwan ako. See? Makikita ko na lang, wala na kayo. Gaano kabilis? Kisap mata. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ano po? Now, ang sabi dyan, tanong niya, ano po ang magiging palatandaan ng inyong malapit ng pagparito? Ano po? Tanong niya ng mga alagad. Verse 4 to 5, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. You see? Mailigaw ni numan. Ang sabi diyan. Ano po? Ang dami na po ngayon. Kalat na po yan. Naglipana na. Meron diyan, maririnig niyo, kikita ninyo pagkalaki-lakan niyang pangalan sa tarpaulin, sa streamer, Father of Revival. See? Ama siya ng pagkakasundo. See? Kulto po yan. Once na inangkin mo ang karapatan ng Diyos, ang katungkulan ng Diyos, ang trabaho ng Diyos, yung kanyang kalikasan, ang John 3:16 nagpapahayag na ang Diyos mismo ang Father of Revival. Hindi po ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. He gave His only begotten Son. Para kung sinong sumampalataya diyan, babalik yung makasalanang tao yan sa Diyos na siyang lumikha sa Kanya. Revival! See? Yun po. Isaiah 53, verse 6. Yung lahat ng ating mga karumihan, mga kasalanan, ipinataw kay Kristo. Ipinataw niya kay Kristo. See? Para tayo, mga ligtas. See? Ang Diyos mismo, ang Father of Revival. Hindi pwedeng angkinin niya ng kahit na sino. Roma 5:8, diba? Ano sabi diyan? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo sa atin nung tayo mga makasalanan pa. Ang Diyos ang gumawa ng paraan, hindi ang tao. Pag inangkin mo yan, kulto ka. Antikristo ka. Ang sabi ng ano diyan? Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Ngayon, may popular ngayon. Hinahunting pa siya. Hindi ko alam kung nahuli na. Ha? Yung appointed son of God. Di ba? Appointed son of God siya. Sabi niya, ha? Lahat ng kaluluwa, dadaan daw sa kanya. Imagine, wala akong makitang ganyan sa Bible. Pag lumabas ka sa Bible, kulto ka.
See? Lahat ng kaluluwa dadaan sa Kanya. Grabe ha. Marami pa siyang sinasabi. Sinasabi niyang, si Jesus at ako ay iisa. Ang liwa-liwanag na yan, wala sa Bible. Ang sabi ng Panginoon, ako, siya lang. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. I am the way. I am the truth. I am the life. No man cometh unto the Father, but by me. Siya lang. Walang iba. See? Tapos ngayon may lilitaw. Kaya niyang sanggain daw ang mga lindol na hindi lilindol. Grabe. Okay? Kaya sabi ko nga, believe ako sa taong yan. Yung kanyang mga na napapasunod niya, kahit nawala na sa katotohanan sa Biblia, hindi mo na matagpuan, pero ganun ang ganun ang pagpapailalim sa kanya, patuloy na siyang pinakikipaglaban, patuloy siyang sa kabila na hinahatak na sila sa mga kamaliang turo. Ano po? Andyan din. Meron din dyan. Gagamitin ang pangalang Kristo. Pero hindi naniniwala sa kadiyusan ni Kristo. See? Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 2, ang sinabang hindi naniniwala na si Kristo ay naparito sa laman. Naparito, may pinagmulan siya. Naparito sa laman ay isang antikristo. See? Makikita niya mga minamahal. Bakit? Pinagbabawal nila yung Biblia. Dito in-encourage natin na lahat magbasa ng Bible. Romans chapter 5 verse 39. John chapter 5 verse 39. Saliksikin mo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa iyo. John chapter 8 verse 38. See? Ang katotohanan nagpapayag patungkol sa akin, ang sabi ni Kristo. Kaya in-encourage natin, ako nga, hindi ako sang-ayon na yung Bible mismo, holy, ililipat mo sa cellphone. Ang cellphone, nandyan na. TikTok, lahat nandyan na. Mga bold, nandyan na lahat. Mga chismis, nandyan na lahat. Kung ano-ano, nandyan. Tapos, isasama mo yung banal. See? Pero wala tayong magawa. Ito na ngayon ang kapangyarihan ng panahon. Pag sinabi ng pastor, buksan natin dito, lahat naka-cellphone. Pero hindi mo alam, yung nandun sa huli, kung ano nang tinitignan. Okay? Ini-encourage natin na yung pananampalataya mo sentro sa sinasabi ng Biblia. Pag wala na dyan, huwag mong paniwalaan. Okay? Verse 5, maraming paririto sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. See? Pagbabawal nilang basahin ang Biblia, nasasabihin dyan, hindi kayo kami lang, mga tagapangunang ang binigyan ng karapatan. Kayo yung mga tagapanguna lang nila, yung mga tinatawag na ministro. Yun lang, pwedeng magbasa ng Bible. Sa kanila, babasahin lang nila yung mga nilimbag nilang sipi. Yun lang, ang pwede mong basahin. Kung saan yung mga pili na kanilang katuruan, yun lang babasahin mo. See? Brainwash. Tawag dyan, mind controlling. Brainwashing. No? Character assassination yan. Kakalungkot. Maraming mapapahamak. Na po? Pag iniwas ka rito, papahamak ka talaga. Verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari. Pansinin ninyo, talagang mangyayari ang mga iyon.
Hindi mo kayang pigilan yan. Hindi mo kayang pigilan. Magiging sinungaling ang Biblia pag hindi nangyari yan. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. See? Kaya sa Facebook may nagtanong sa akin, pansinin po ninyo, kung magkaroon kayo ng ano sa akin, makikita nyo mga sulat ko dyan sa Facebook. Lahat. Ginagamit ko yan para sa salita ng Diyos. May nagtanong sa akin dyan, paano po pag ginunaw na yung mundo? Kasi yung unang binasa natin, kailan magugunaw ang mundo? Paano po pag nagunaw na yung mundo? Ang ganyan. Kawawa naman hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Sabi niya ganyan. Pinaliwanag ko sa kanya. Marami pang magaganap na mga bagay, sabi ko, na darating sa sanglibutan. Maglalagay pa ang Panginoon ang kanyang pag-aari dito ng 1,000 years, millennial kingdom. Hindi pa hintulutan ng Diyos na may mga taong mapapahamak na hindi nakarinig ng biyaya ng kanyang katotohanan. Apo? No? Makakarinig kayo ng mga labanan. Pansinin niyo mga kapatid, dito lang sa atin. Di ba? Dito lang sa Pilipinas, napakarami. Ano ba itong lugar na kinalanta dyan? Dajangas ba yun? Yung wasak-wasak yung mga building? Yung nagkaroon noon. Na ngayon, hanggang ngayon, nandiyan pa yung marka na wala ng Hindi po ba? Dito lang sa atin. Panahon ni Noy, yung 44 na mga sundalo na minasakar. See? Andyan yan. Andito sa atin yung MNLF, MILF, CPP, di ba? Abu Sayyaf, NPA, ABB, napakaraming grupo pa yan. Na dito pa lang, nagkakaiba-iba na ng batas, nagkakaiba-iba ng prinsipyo, nagkakaiba ng paniniwala na pinakipaglaban. Okay? Dito pa lang sa atin. Kaya makikita niyo, hindi ko alam kung tapos na yung Russia at saka Ukraine. Tapos na ba? Wala kayong balita dyan? Russia at saka Ukraine? Hindi ko alam kung tapos na yung Israel at saka Palestine, Gaza. Nababasa ba nyo yan? Ay, hindi yata. Hindi nyo nababasa yun? Yeah. Hindi lang natin pinapansin yung mga bagay na nagaganap. Andiyan yan sa Bible. Ngayon, nakisawsaw na naman yung Iran. See? Kalaban, yung bayan ng Diyos, ng Israel. See? Nung kailan yun, nag-viral itong pumunta. May bisita tayo. Pansin nyo? May bisita tayo dito na isang grupo na yung Rusmar, kilalang-kilala yan. Kilalang-kilala yan. Namibigay daw ng yaman niya, ng kanyang sariling pera. No? Bago mag-Christmas, nagpakita ng mga mamimigay siya, mga sobre na may laman, ganyan-ganyan. Ayun. Namigay siya. Murder ako. Hindi naman ako murder na walang may lipstick ng sabon. Murder ako. Dahil yung sabi, sinasamahan daw ng sobre na kulay pula na mahigpig 2,000. See? Talo ako. Umorder ako, nasa ako dun sa sobre. Pagbukas ko, ang laman, nung una, maganda-ganda. Yan laman, 5 sabon. Yan, hindi makakapal. Sabi ko pangalawa, inaanap ko yung sobrang sinasabi nila. Wala eh. Pangalawang order ko, yun na, may 3 pirasong manipis lang. Ganyan. Tapos parang powder, sabi bigas daw yun. Hindi ko alam kung powder na rice, bigas. Tapos may isang lipstick. Yun lang. Isang lipstick, 3 ganun lang, nakapak na ganyan na manipis. 700. Pambihira. Sino naka-order sa inyo niyan? Malalaman yan. Halungkat na naman ako. Ba, asan ang sobre ditong pula?
Mga sinungaling yan. Nandito sila. Napasyal dito sa atin. Di po ba? Alam po nyo yung munisipyo. Ang munisipyo, pamamahay po natin lahat yan. Ha? Sambahayan po natin yan. Pamamahay natin yan, taga-Coron. Yung munisipyo. See? Dumating sila, no? Sinalaula yung pamamahay natin. Pagdating dyan, no? Nagtatalak na sila, nanduduro na. Kasi, bisita ka lang, ha? Gagawin mo sa loob ng pamamahay ng isang tao. See? Yun po. Kaya naano natin yan, anong tawag doon? Persona non grata. Dapat lang. Dapat lang. Bilis ng aksyon ng Coron. Ano pa? Binaboy niya tayo eh. Ngayon, mayroon dyan sa West Philippine Sea. See? May pumasok sa lugar natin. Sinalaula ng lugar natin. See? Sila pa ang matapang. Di ba? Sila pa ngayon ang nambubomba ng tubig. Sila pang nananakit. No? Sa sarili po nating lugar. See? Hindi natin ma-persona non grata. Di ba? Bakit? Ang dami nating sinaalang-alang. Kawawa ang mga batang maliliit. Kawawa ang mga matatanda. Alam niyo mga minamahal, once na may isa lang na magpaputok dyan sa West Philippine Sea, simula na. Unang-unang mapiktuhan dyan, tayong mga taga-Palawan. See? Yan ang iniingatan po natin. Pero ang kinatatakot ko, totoo ang Biblia. Nasabi dyan, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. See? Hudyat at darating na ang ating Panginoon Kristo. See? Pasalamat tayo. Maraming mga bansa na dumating dyan para magpakita ng kanilang suporta. Ano po? Pero hindi natin alam kung ano sa kalooban ng mga papakitang makapangyarihan. Makapangyarihan sila, marami silang pera. Ano po? Okay. Ano ba? Verse 7. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. No? Ituloy po ng verse 7. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. See? Hindi ba ano yan? Kailan naganap ang lindol sa Indonesia? Grabing pinatay. Ano ba niya yan? Indonesia? Japan? Ano pa? Turkey? Kailan lang? Taiwan? Kailan lang? Nakarambuan lang, Taiwan. See? Sunod-sunod yan. Nag-message sa akin yung apo ko sa pamangkin, sa El Nido. Lo, kumusta na po kayo? Lumindol dyan sa inyo. Ay, dyan ako nakaupo, nag-aaral ako sa lamisa ko. Taka ako. Sabi ko sa kanya, ha? Anong lindol? Bingi lang ako, pero wala. Anong lindol? May lindol ba? May lindol po dyan sa Coron. Paano ako maniniwala? Hindi ko naramdaman. Di ba? Hindi ko naramdaman. Nalaman ko lang, yung pusa namin buntis, nanganak ng wala sa oras. May lindol nga. Apektado po yun. Kaya may mga inahin na nangitlog, naglilimlim, bugok lahat po yun. Pag naglilindol. See? Kaya marami kayo natututunan.
Magkakagutom. Ang sabi diyan, huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga ito sa ayaw mo at gusto. No? Pigilan mo man yung timetable ng pagparito ng Panginoon, hindi po masasanggaan niya. No po? Anong sabi ng verse 35? Sa verse 35, palangga, pakiano mo lang. Balik. Verse 35. Diyan din, chapter 24, verse 35, yan. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. See? Hindi yan mabubura. Hindi yan lilipas. No? Mananatili yung kanyang salita. Kung ano ang kanyang sinabi, magaganap. Magaganap. See? Nakita natin, nangyayari na sa iba-ibang mga bansa, malalakas na bansa pa yan. Eh tayo pang mahina. Tuldok lang tayo sa China. Buti lang, may mga ilang sumusuporta yan. Magkakagutom, kahirapan, kasalatan, papasok po dyan. Buntot po yan ang mga magaganap. See? Nakita niyo pag sumasabog yung Bulkan, Tagaytay, or Mayon, yung mga tao kulay abo, lahat, itsura niya, lahat. Ganyan po yan. Ano po? Ang sabi dyan, nagkakaroon ng tagutom. Naranasan po natin yan, pandemya, di ba? Pagdating ng pandemya, ang dami nagaganda ang buhay. Marami may kaya. Ang gaganda ng negosyo, pero pinataob. Bakit? Ilang panahon ng pandemya, dami nating gutom na naranasan. Di ba? Ako lang, yung bahagi ng pawis ko, amoy noodles. Panahon ng pandemya, amoy noodles yung pawis ko. Yung singaw ng katawan ko, amoy 5-5. Amoy mega. Yung mga driver no na dapat lagi sa gitna ng kalsada, tumatakbo, asan na sila? Tabi ng kalsada, hawak tabo, hindi na manibela. Bakit? Gutom. Pero dito, mas lalo na, pag binasa mo sa English, ang sabi ng Biblia, pestilences. Mga salot, peste, na kapag ka tumama sa'yo, malakas makahawa, lahat-lahat ng yan, na ang dulot niyan, kamatayan. Okay? May makita natin lahat-lahat ng mga nagaganap dito ngayon, na po, palatandaan na nagdadahon na ang egos. Ang ating mga ekonomiya, diyan na po. Kabuntot yung mga lindol na yan. Na po, lahat-lahat. Now, ngayon po ang panahon na sinisira na ng tao ang templo ng Diyos. Di ba nyo nakikita? Proud pa sila. Templo ito ng Diyos eh. Alam ba ninyo? Templo ito ng Diyos. Pero makikita nyo ngayon, mga tao pati sa leeg, punong-puno ng diba? Mga tato. Okay? Pati mga babae. Nakikita mo, doon pa mismo sa pinakamasilang parte ng kanyang katawan. Nakakita na kayo niyan? Sabi, nakakita sa Facebook, pinakikita yan. Doon pa mismo. Kaya kawawa yung babaeng indesente. Wala nang itatago sa kanyang sarili. Andito na ngayon. Ang sabi ni Jonalyn sa akin, yung anak-anakan ko po yun, dating katulong po namin dito, nasharean ko ng gospel, nakakilala sa Panginoon. Now, nung magpa-Maynila, pumasok yon. Hindi niya alam kung anong pinasukan niya. Pagdating doon, sabi niya ganyan, Tay, sabi niya ganyan, mga kasama ko lahat dito, umiinom, nagsisigarilyo. Tapos sabi nila, hindi raw ako pwede doon kasi hindi ako umiinom at hindi ako nagsisigarilyo.
See? Araw na yon, nakatulog lang siya. Inaaya siya doon, makisama sa kanila. Hindi na siya, sabi niya, papaalam na po ako bukas. Alis na po ako bukas. See? Ganyan lang yan, lakas ng pananampalatayang yan. Medyo na din. Hindi kain. Hindi ka inain kung wala kang tato, kung hindi ka naninigarilyo, kung hindi ka umiinom ng alak. Yan ang practice sa kasalukuyan. You see? Lalaganap ang kasamaan. You see? Kinakasal na yung parehong babae. Kinakasal na yung parehong lalaki. Nagsasama sa isang bubong, parehong babae. Parehong lalaki. Panahon na hindi na mahalaga ang tinatawag na matrimonyo. Basta nakasundo tayo, okay na. Tinginan lang. You wanna go one way? Okay. Let's go. Ito po, panahon ngayon. Rampant ang pagpatay. Na po. Rampant. Kikita nyo sa Facebook, riding in tandem sa siyudad, ang dami nakakakita, pang! Ganun lang ang buhay. Yan na po ngayon. Kaya nauso na dyan, may patay sa kahon, sa basurahan, sa sako, saan, sa ilog, kung saan-saan. May sa septic tank, may sa drum na sinisemento, inilalaglag pa sa dagat. Alam nyo yon? Ng principal suspect, biyanan at asawa. Yan po sa panahon natin ngayon. Hindi lang natin nakikita yan. Yan lang na yun. Now, marami po ngayon na mga Kristiyano na wala ng simba-simba. Marami po ngayon na mga Kristiyano hindi nagbabasa ng Biblia. Marami pong mga Kristiyano ngayon na hindi na nananalangin. Panahon ng panlalamig ng mga mananampalataya. Mas enjoy sila sa lahat ng kabalahan na mula sa sanglibutan, sa lahat ng bagay, maging sa hanap buhay na hindi kasama ang Diyos sa programa ng kanilang mga buhay. Kaya makikita nyo? Pansinin niyo ngayon. Ilan lang tayo dyan. Ay Diyos dito, may Diyos dito. Sasabihin doon, may Diyos naman kami doon eh. Oh, may Kristo naman kami doon eh. See? Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Lord Jesus. Yung ano niya, Lord Jesus! Lord Jesus! See? Yun yun. May Lord Jesus tayo dito, sila may ano rin doon. Yan po yung panahon natin ngayon. Bilangin mo po yung lugar nila. Napakarami. Bilangin mo ang lugar na patungkol doon sa Diyos. Ilan lang. Pagkatapos yung tatlo dyan, makikita mo, sa 10 lang yung miyembro mo nakikinig. Yung tatlo, sabi na, pinapaypaya na. Nakatingin sa'yo, sabi niya. Wala na talaga. Bawi yan, ngingiti pa eh. Ngingiti pa siya. Tapos na. Kapasok na yung diablo. See? Yan po yung panahon natin ngayon. Pati mga anak ng Diyos mananampalataya, manghihina maging kanilang mga pananampalataya. Mawawala sa sirkulasyon ng gawain ng Panginoon.
Malungkot. Pero tuwiran ko pong sinasabi, marami pong maiiwan pagdating ng ating Panginoon Kristo. Marami pong maiiwan. Ang totoong makakasama lang, yung mga genuine na mga anak ng Diyos. See? Darating ang araw, sasabihin yan. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. No? Wala dyan. Sige, pero kung gusto mong tingnan, sige, palangga, pakitrace mo. Darating ang araw sa oras ng paghuhukom, sasabihin ng marami, Panginoon, kami nagpagaling. Panginoon, kami gumawa ng kami ng himala. Panginoon, kami na ganito, nangaral din kami. Panginoon, kami, laman din kami ng simbahan. Linggo-linggo. See? Ano sasabihin ng Panginoon? Verse 21, tama yan. Datapat sumagot ang gobyerno. No. Matthew chapter 7, hindi 27. May gobernador na dyan. Yan. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay? 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Verse 23, at kung magkagayoy, pahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. See? Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Ano yon? Namumuhay sa kasalanan. See? Namumuhay nang wala sa panuntunan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya wag po tayong umasa. Minsan, mabuhay tayo sa akala. No, mabuhay ka sa pananampalataya. Huwag sa akala. Sana siguro dumating ang Panginoon, makakasama rin ako. Alisin mo yan. Siguraduhin mo na makakasama ka sa bahagi na. Ano, mga minal, dalawang bagay lang nag-uunahan. Ha? Yung kamatayan at yung pagbabalik ng Panginoon. Alin man sa dalawang yan, magaganap. Sigurado ba tayo na pag dumating yan, alin man sa dalawang yan, nakakasigurado tayo. Okay? Now, panahon na rin po na magkaroon tayo ng pagmamalasakit kasi hindi po biro na pag dumating ang Panginoon na po ang maiiwan, kawawa, kahabag-habag. Pinakita ko na po rito lahat yung buong tribulation period na magaganap sa taong maiiwan, kahabag-habag. Ano po? Tayo po'y manalangin. Amang banal, marami pong salamat sa iyong mga salita. Pinapuri ka namin, pinasasalamatan. Patuloy na i-align mo po ang aming mga buhay sa iyo. At patuloy niyo na gamitin ang mga bahagi, Panginoon, mga katotohanan pong ito upang may pamuhay po namin ni Diyos na mayroong kabanalan para sa iyo. Bless mo po kami lahat. Guidance ng banal na Espiritu ay pagkaloob mo po sa amin. Sa pangalan na yung Panginoon Kristo. Amen. Amen.